Good morning. Nandito kami ngayon sa Pinto Art Museum dito sa Antipolo. Titingnan natin kasi we heard na maganda ang place na to at marami kang makikita na artsy at very artistic talaga yung place na to. So, let's check. Tara! May mga lugar na hindi mo lang basta pinupuntahan. May mga lugar na tila ikaw mismo ang tinatawag. Hindi dahil sikat sila, hindi dahil magaganda silang kuhanan ng litrato, kundi dahil sa pagpasok mo pa lang, pakiramdam mo na ay may kakaibang katahimikan na bumabalot sa iyong buong pagkatao. Isa na rito ang Pinto Art Museum. Hi mga ka-MB! Kumusta kayong lahat? Pansamantala muna tayong magbe-break sa ating serye tungkol sa angel numbers. Pero huwag kayong mag-alala, babalikan pa rin natin yon sa mga susunod nating episodes. Sa pagkakataong ito, gusto ko muna kayong isama sa isang kakaibang paglalakbay. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng lihim ng universe, hindi rin ito tungkol sa mga sinaunang sibilisasyon, kundi tungkol sa isang bagay na madalas nating nakakaligtaan sa gitna ng napakabilis na takbo ng buhay. Ang kakayanang huminto. Sa panahon ngayon, halos lahat ay nagmamadali. Mula sa paggising hanggang sa pagtulog, puno ang isip natin ng trabaho, responsibilidad, problema, at napakaraming iniisip. At sa sobrang bilis ng lahat, nakakalimutan na nating tumingin. Nakakalimutan na nating humanga o nakakalimutan na nating makinig sa katahimikan. Kaya minsan, kailangan din nating lumabas, hindi para tumakas sa realidad, kundi para muling maalala kung gaano pa rin kaganda ang mundong ating ginagalawan. At isa sa mga lugar na nagpaalala nito sa akin ay ang Pinto Art Museum dito sa Antipolo. Tara, samahan niyo ako. Buksan natin ang isang pintuan. Hindi lang papunta sa isang museo, kundi papunta rin sa isang bagong paraan ng pagtingin sa ating sarili. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Habang papalapit ako sa Pinto Art Museum, hindi ko maiwasang mapaisip. Bakit nga ba tayo naaakit sa mga lugar na tahimik? Mga lugar na tila walang hinihinging kapalit sa atin. Hindi nila tayo kinakausap, pero pakiramdam natin may gusto silang sabihin. Marahil dahil sa katahimikan, mas naririnig natin ang ating sarili. At yon ang una kong naramdaman pagpasok ko rito. Parang unti-unting bumabagal ang takbo ng oras. Parang wala ng deadline. Wala ng ingay. Wala ng kailangang habulin. Ako lang at ang sandaling yon. Bago tayo magsimula sa ating paglalakbay, gusto ko muna kayong bigyan ng kaunting kwento tungkol sa lugar na to. Ang Pinto Art Museum ay binuksan noong 2010 dito sa Antipolo City sa pangunguna ni Dr. Javen Cuanang, isang neurologist at kilalang taga-suporta ng sining sa Pilipinas. At sa tingin ko, napakaganda ng pangalang Pinto dahil ang bawat pintong ating binubuksan ay may pagkakataong baguhin ang ating pananaw. Hindi lang pala ito pintuang papasok sa isang museo. Maaaring isa rin itong pintuan papunta sa bagong pag-unawa sa ating sarili. Habang naglalakad ako sa loob,
Isa sa mga unang napansin ko, yung kakaibang disenyo ng buong lugar. Mapuputing gusali, maliliit na pasilyo, mga arko, mga halaman, mga courtyard. Sa totoo lang, parang hindi ka na nasa Pilipinas. Pakiramdam mo ay naglalakad ka sa isang maliit na bayan sa Greece. Bawat liko ay may panibagong tanawin. Bawat pinto ay may panibagong kwento. At marahil, pati ang ating puso. Isa sa mga nagustuhan ko rito ay hindi mo kailangang magmadali. Malawak ang buong lugar. Kaya bawat hakbang ay may pagkakataong kang huminto. Tumingin, at namnamin ang paligid. Kung sakaling mapagod ka, mayroon ding mga cafe sa loob ng museo, kung saan maaari kang magpahinga habang ninanamnam ang katahimikan ng lugar. Hindi ito isang klase ng pasyal na kailangan mong tapusin agad. Ito kasi yung klase ng paglalakbay na gusto mong bagalan. Dahil minsan, ang pinakamagagandang karanasan ay hindi nangyayari kapag nagmamadali tayo, kundi kapag binibigyan natin ng panahon ang bawat sandali. At ngayon, handa na ba kayong buksan ng unang pintuan? Tara! Alam nyo, may kakaiba akong feeling kapag nakakakita ako ng mga bagay na ginawa ng mga kamay na nabuhay daan-daang taon na ang nakalipas. Iba't ibang indigenous artifacts pala ang naririto. Amazing, di ba? Yung mga handcrafted na metalworks mula sa Cotabato, mga tradisyonal na hinabing tela, masiselang wood carvings, mga kagamitan tulad ng sungka at salakot, at iba't ibang tribal jewelries na nagpapakita ng husay at pagkamalikhain ng ating mga ninuno. Habang tinitingnan ko nga ang bawat piraso, napaisip ako, napakayaman pala talaga ng kultura ng Pilipinas. Minsan, sa sobrang paghanga natin sa kultura ng ibang bansa, nakakalimutan nating mayroon tayong sariling pamana na dapat ding ipagmalaki at pahalagahan. Wow! Nakakatuwa at ngayon ko lang nalaman na ganito pala ang paglilibing sa ating mga ninuno. Nakalagay sa mga jars at may iba't ibang hugis at figures ang bawat jars dito. Malamang may simbolikong kahulugan ng mga to. I wonder why. Ayun, na-google ko mga ka-MB. Ang kakaibang disenyo ng ilan sa mga ito ay talagang kapansin-pansin.
Ang ibang takip ay inukit na parang mukha ng tao na sumasalamin sa paniniwala at kultura ng ating mga ninuno nung panahong bago pa dumating ang mga mananakop. Habang narito ko, ramdam ko ang katahimikan ng lugar. Para bang bawat banga ay may sariling kwento na tahimik na naghihintay na muling marinig. At bilang isang spiritual person, naisip ko, gaano man magkaiba ang ating mga paniniwala ngayon, iisa pa rin ang ipinapakita ng kasaysayan. Na noon pa man, naniniwala ng ating mga ninuno na may mas malalim na koneksyon ang buhay, kamatayan at ang paglalakbay ng kaluluwa. Kung ang bawat obra ay may kwento, ano kaya ang kwentong gustong sabihin ng sarili nating buhay? Napansin mo ba? Kapag tumitigil tayo sandali, saka natin napapansin ang mga bagay na matagal nang nasa harapan natin. Siguro, hindi naman talaga tayo umalis para maghanap ng bagong lugar. Umalis tayo para makabalik sa sarili nating mga bagong mata.